May tanong sa akin, Online Lending Corp, Andres Fascio. Good day. Please be informed that your account remains seriously overdue. You are required to make a payment immediately. Take notice that we have been instructed to execute all necessary steps to recover the total debt due to you. Under the loan agreement, you would be liable for all the cost, late payment charges, and finance charges incurred. Our management has strictly instructed us to conduct the following immediately: to send you this letter of reminder and send your account to the collection firm. Please take note that once we don't receive any response from you, you can no longer be assisted by our team. We look forward to an amicable settlement of this matter and would like to offer you our help in order to officially close your account with us. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, bitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, nakita nyo naman. Mayroon daw direkta, no, na utos sa kanila yung kanilang management na gawin daw po yung mga sumusunod na yon. So ano-ano ba to? Meron hubang katotohanan to? So dito sa ating video, alamin po natin kung may katotohanan po ba, no, yung mga pinagsasabi doon sa mensahe na pinadala po sa inyo itong mga bugo at abusadong online lending apps na to. Pero bago yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at sa pagtatanong po sa ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Himayin po natin yung pinadala nyo pong mensahe po sa akin. Okay, so sa simula pa lang po, sablay na kagad, no? Alam nyo na ano lang, intimidating tactics lang or pananakot po na mensahe. So galing po ito sa email. Nakita nyo po ayaw magpakilala. Ang nakalagay po, Online Lending Corp. Oh, di po ba? So dun pa lang malalaman nyo, hindi na seryoso. Kasi ganito lang yan eh. Para malaman yung seryoso or sincero yung pinapadala ho sa inyong mensahe, dapat nagpapakilala po yung mga yan. At para saan ba yung pinapadala nilang mga mensahe? Hindi po yung kagaya ng ganyan. Online Lending Corp. At ito pa, sino ho nagpadala? Andres Fascio. Nakita niyo mga katarantaduhan? O paano yung sasabihin seryoso yung mga yan? Di po ba? Hindi ho ganyan ang pagpapadala ng mensahe. Kasi kung reminder lang naman, abay, po pwede nyo namang padaliin yan. Diba? Na pwede nyo sabihin na paalala lamang po na ang inyong account ay overdue na ng ganitong kahaba. Di po ba? Maaari po natin pag-usapan yan. No? Pwede kayong tumawag sa numerong mga ganito. O, sagutin po yung aming tawag. Ganun lang kadali. Hindi nyo kailangan isulat yung mga kalokohan na to. Pero hihimayin po natin. Okay? So, sabi pa nila dito, please be informed that your account remains seriously overdue. Seriously overdue pa talaga, ha? Pwede masabing overdue na lang eh. You are required to make a payment immediately. Well, tama, okay naman yun. Wala namang problema doon. Talagang kailangan naman natin magbayad. Okay? Pero uulitin ko. Hindi sana magkakaganyan kung sinimulan po ninyo sa tamang pagpapautang at tamang paniningil. Binanatan nyo kagad ng maling pagpapautang eh. Diba? O, binanatan nyo rin ng maling paniningil. Kayo rin na may kasalanan yan eh. O, kung pinaalam nyo ba yung tamang utang, o yung uutangin, o yung responsibilidad ng inyong kliyente, darating ba sa ganyan? Diba? Kung nung tinawagan nyo ba yung kanyang mga kliyente, sinabi nyo o kinausap nyo ng tama o ng maayos yung kliyente nyo, aabot ba sa ganyan? Mariusip kayo. Kayo gumagawa ng sakit ng ulo nyo, mga siraulo kayo. O, tuloy po natin. Sabi pa ho dito, take notice that we have been instructed to execute all necessary steps to recover the total debt due to you under the loan agreement. Okay?
You would be liable for the cost, late payment charges, and finance. Tama naman, di ba? Talagang liable naman talaga sila dun sa mga interest, sa mga penalty, di po ba? Kasi nakasaad naman po yan dun sa sa ceiling on interest rate But unfortunately, hindi nyo kasi diniscuss yan. Di ba? Sabi nga sa iyo, kayo gumagawa ng sakit ng ulo ninyo. Talagang responsibilidad, no? Nung pong nanghiram ng pera, nabayaran po talaga lahat ng financing charges, mga late fee and everything po na nararapat bayaran. Pero dapat naaayon yan doon sa ceiling on interest rate kung yan ay 10,000 pababa. Di po ba? Nakasaad naman po doon. Maximum 15%. May additional po na 5% na penalty. Di po ba pagka lumagpas na isang buwan? Kayo ba in-explain ninyo? Di po ba? Tsaka, sinasabi niyo na na in-instruct kayo to execute necessary steps? Yan, obligasyon niyo yan. Maniningil kayo kasama sa duties and responsibility ninyo na maningil. Diba? Kausapin yung kliyente nyo ng maayos para sila'y makabayad. Hindi yung ganyan na walang yaan. Tapos mo pa, parang ipamumukha mo pa dun sa inyong kliyente na kayo ay initusan na ganito gawin, ganyan-ganyan. Sira ulo kayo, irresponsibilidad nyo yan. Diba? Nung kayo'y pumirma ng kontrata na kayo ay maniningil, responsibilidad nyo na singilin yung mga hindi nakakabayad sa inyo. Nasa tamang pamamaraan. Meron na nga nilista sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices na bawal. Di ba? Anong ginawa nyo? Yung bawal lang ginawa ninyo, mga siraulo kayo. Mario Jose. Tuloy po natin. Our management has strictly instructed us to conduct the following immediately. Meron daw instruction ng management. To send this letter of reminder and send your account to the collection firm. Please take note that once we don't receive any response from you, you can no longer be assisted by our team. Ba talaga naman? Nang Nang baga paawa effect pa sa ibang klase talaga. So ito, sabi ang utos daw po ng management ipadala itong letter of reminder. Sa tingin mo letter of reminder to? Yun nga ang pangalan ng kumpanya nyo, hindi nyo mailagay. At hindi kayo makapaglagay ng tamang email address. Sa tingin nyo siseryosohin to? O dapat seryosohin tong ganitong mga klase ng mga reminder na sinasabi nyo tatarantaduhan yan. Kayo mismo hindi nyo seryosong pinapadala. Online Lending Corp. Sino yun? Masyadong generic. Diba? Hindi nyo maipakilala yung kumpanya nyo. Kasi alam ninyo puro katarantaduhan kasi pinagagagawa ninyo. Tapos ang email address. Diba? Address Pasio. Siraulo. Hindi man lang ninyo magamit yung domain name ninyo. Siraulo kayo. Importante yun. Diba? Importante na ang email address may domain name. Kasi diyan kayo makikilala Diba? Siraulo kayo. Tsaka sinasabi nyo na na tawag dito, papadala sa collection firm. Walang problema. Sige. Pero importante po na dapat ini-inform ninyo yung inyong mga kliyente na ito pong account po ninyo masyado na pong matagal, kaya po napagdesisyonan ng management na i-transfer na po ito kay Boss Rai Collection Agency. Halimbawa po yun. Dapat ganon. Send nyo yan through email, tsaka SMS. At dapat yung email may domain name ninyo. At para kilala nung kliyente ninyo kung sino yung maniningil sa kanila. Hindi po pwedeng basta-basta yan. Importante yan. At kung manghaharas po yung collection agency sa inyo, ang mananagot dyan yun pa rin pong nagpautang sa inyo. Nakasaad po yan dun sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Hindi po nawawala yung responsibilidad nung nautangan ninyo or nahiraman ninyo dun sa sa maling pamamaraan ng papautang. Ng paniningil po pala, sorry. Okay? Pag may harassment na nangyari dyan at ginawa po yan ng collection agency, sila po ang mananagot.
At actually, dapat yan reported yan sa SEC. Hindi po pwede yan na itatransfer namin kay Boss Rai Collection Agency. Hindi naman pala declared kay kay SEC na yun ang collection company na kinuha ninyo or collection firm na kinuha ninyo. Hindi basta-basta ho yan. Okay, dapat yan naka-register yan kay or alam ni SEC yung mga collection firm na ginagamit ninyo. Pangalawa, dapat po yung mga nakasaad po doon sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices, dapat po yan sinusunod. For example po, bawal mangharas, bawal magpanggap. Dapat yan, hindi nila ginagawa yan. Okay, dapat pangatlo, ini-inform po kayo. Okay, through SMS tsaka email. Hindi po basta-basta yan, na ililipat na lamang kayo. Okay po, sira ulo tong mga to. Tapos sasabihin pa, hindi kumbaga, pag wala raw silang na-receive na response sa inyo, hindi na raw kayo a-assistin. Sira ulo. Kinuha nyo lamang silang kumbaga, taga-singil ninyo. Kasi nga, wala kayong alam sa paniningil. Diba? Kaya kumuha kayo ng professional na maniningil para sa inyo. Pero pwede pa rin yung asistihan yan. Account nyo yan Sira ulo ba kayo? Not unless, otherwise, ibinenta nyo. Pero kung kinuha nyo lang to assist you, kailangan asistihin nyo yan. Diba? Pero kung binenta, yun, doon talaga kayo sa collection agency makikipag-negotiate. Okay? Tapos, ito po yan. Biglang lumanay, we look forward to an amicable settlement to this matter and would like to offer you our help in order to officially close your account. Diba? Manong kung simula pa lang yun na inilagay nyo. Diba? Tapos ang usapan. Diba? Pwede nyo dugtungan nyo, makipag-ugnayan po sa ganitong numero or pakisagot yung aming tawag. Tapos. Hindi nyo kailangan lagyan ng kung ano-anong palabok yan. Diba? More talk, more mistake. Less talk, less mistake. No talk, no mistake. Mga siraulo kayo. Diba? Doon ho sa nagpadala ng katanungan na to o ng mensahe na to, pag-ipunan nyo na lamang po. Okay? Kasi, kung pagbabasihan ko itong pinadala sa inyong mensahe, wala. Sa heading pa lamang po, Online Lending Corp. Tapos na nagpadala po, Andres Pasio. O diba? Katarantaduan agad. So, ang gawin nyo na lamang po, pagtuunan nyo ng pansin kung ano po yung kontrolado ninyo. Ang kontrolado po ninyo is yung sarili po ninyo, di po ba? So, pag-ipunan nyo siya, mag-focus kayo doon sa trabaho ninyo, sa pamilya ninyo. Di ba? Napasok nyo na ho, wala na tayong magagawa ron Napasok nyo na ho yung mundo ng online lending apps na yan So, ngayon, para malabasan nyo yan, yung obligasyon nyo ngayon sa kanila, bayaran nyo. Sundin nyo na lamang po kung ano yung nasa ceiling on interest rate. Pagka po yung nahiram ninyo is 10,000 pababa. Yun lamang po ang kailangan nyo gawin. Okay po, tapos pag nabayaran nyo na yan, itabi nyo po yung inyong pinagbayaran, yung pong proof of payment. Tapos, huwag nyo na po silang tangkilikin. Okay, yun lamang po ang kailangan nyo gawin dyan. Kasi hindi ho matatapos yung inyong utang, or hindi mawawala yan pag hindi nyo ho binayaran. Huwag ho kayong maniniwala doon sa mga nagme-message yan ng mga bura-bura or kung ano-ano mga kalokohan dyan sa mga sa mga website or sa mga social media. Napakarami ho dyan. Okay, doon lamang po sa aking paano lang po beware, for your awareness lamang po. Yung pong aking TikTok account, kung ano-ano na po, mga comment, kahit burahin ko sila, naglalabasan pa rin. Marami nag-o-offer po dyan ng bura-bura, huwag niyo hong naiintindihin yan. Binibigyan ko na ho kayo ng babala dyan sa mga bugok na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nasa muli po, yun lang.